Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin itong mga tsismoso at tsismosa ng mga politiko. Sino po bang mga to? Talaga naman yatang numero unong mga machismis yung nasa politika, di ba? Ito nga po, itong hindi mo maintindihan kasi naging pangulo na siya. At sa edad ba naman niyang 78? Kumbaga sa ngayong panahon, siya po ang pinakamatanda sa lahat ng mga existing na active na politiko. Although wala na po siya sa kapangyarihan, pero matatawag pa rin natin siyang politiko dahil katatapos lang nung kanyang presidential term. At saka ito nga po, napaka-active pa rin niya. Active pa rin siya sa politika. Kaya, para sa akin, pwede pa rin siyang tawaging politiko. Pamilya ng politiko sila eh. Na ito nga po, bilang isang, kumbaga, eldest sa henerasyon ngayon ng mga politiko, siya ang pinakamatanda. Pero, actually, itong dalawang pinakamatanda sa ngayon, itong si Duterte at si Arroyo, sila po yung silang pinakamatandang sa kasalukuyan na mga active sa politics. At bilang naging pangulo ng bansa, di ba dapat magpapakita dapat siya ng kagandahang asal, yung pwedeng tularan ng itong mga mas bata at mga susunod na generation ng politicians. Tapos ito, kwento niya doon sa kanyang TV program sa SMNI na kinukwento niya doon on the air na itong si Amy Marcos at saka si Lisa ay mayroong hidwaan na hindi magkasundo, may away. Ewan ko kung para sa kanya siguro napaka-ordinaryong bagay lang ito na dapat ikwento sa taong bayan. Pero para sa akin parang it's an unbecoming behavior. Kasi unang-una, ang ichinichismis mo po, hindi naman basta-basta kung sino lang. Kundi, mga matataas na tao sa lipunan, First Lady, at saka yung presidential sister. Kumbaga, mayroong haka-haka na ang mga tao na mayroon lang namamagitan na hindi magandang bad vibes between the in-laws, si Amy at si Lisa. Pero kumbaga, ito ay mga kwento-kwento lang, haka-haka, o kwento ng isang chismosa. Pero at least itong chismosa na ito, hindi naman siya politiko. Vlogger ito Pero kung manggagaling na po ito sa isang nakatatandang politician, former president at that, na ikukwento niya sa publiko na mayroong hidwaan ng First Lady at si Amy Marcos. Unang-una, first family ang ichinichismis. Hindi po maganda sa paningin ng publiko. At ngayon naman po, this time, ito naman pong si Amy naman ang nagdadaldal. Sa isang interview naman, at pinalabas din sa TV, na ang sinisiraan na naman niya dito
Although hindi naman masyado doon sa kapatid niya, yung pinsan niya ang lumalabas na sinisiraan niya. Hindi po maganda. Ano ba kayo? Kayong mga nakatatanda, kayong mga nasa posisyon, na kayo dapat ang magpapakita sa amin ng kagandahang asal. At itong si Amy Marcos, sige, naintindihan natin na kung mayroon silang hidwaan nung hipag niya, parang hindi naman yata tama na kakampi ka sa isang grupo tapos sisiraan mo na yung kamag-anakan mo. Kasi pinsan niya si Martin Romualdez, lumalabas na, sus, kamping-kampi siya dito sa mga Duterte at awang-awa daw siya kay Sara. Kinakawawa daw si Sara. My goodness, kinakawawa ba mga kababayan? Saan? Papanong kinakawawa si Sara? Siya nga itong naunang nangawawa. Diba? Nung siya ang unang gumawa ng chismis. Siya ang unang nanira. Diba nung tinawag niyang tambaluslos si Martin Romualdez? At hindi pa niya kayang banggitin yung middle name ni Bongbong Marcos. Lantaran niyang pinapakita na meron siyang galit kay Martin Romualdez. Doon yun nag-umpisa. Sa totoo lang, grupo ninyo ang nag-umpisa ng gulo eh. Pero ngayon, kumbaga umano na. Lumaki na yung apoy. Tapos ngayon, pinapalabas ni Amy Marcos na kinakawawa daw nila Martin at ni Bongbong Marcos si Sara. At itong tungkol sa naniniwala daw silang dalawa, si Amy at si Sara, na totoo na mayroong planong patalsikin siya. Ikudita, i-impeach pala si Sara Duterte bilang Vice President. Naniniwala po sila, o sila Martin Romualdez naman, idinidinay nila na mayroong ganong plano sa Kongreso. Pero si Amy at si Sara, naniniwala sila na mayroon daw. O ngayon, alam mo sa totoo lang, o ako ipapahayag ko ang opinion ko, sa totoo lang po, sa nakikita ko na inuugali ni Sara at ng kanyang ama, ng kanyang mga kaibigan, dapat mo talaga silang mawala sa posisyon. At hindi na dapat mabigyan pa ng pagkakataong maupo sa kapangyarihan ng gobyerno. Dahil nga po, dito sa ipinakitang pag-uugali ni Sara. At ito naman si Amy, anong klaseng utak yun? Yung ganitong klaseng pag-uugali ng isang gustong tumakbong pangulo, yung pagiging childish, pagiging palaaway, war freak, at gastador, at gahaman sa pera ng bayan. Para sa iyo, Amy Marcos, okay na okay pa rin ito si Sara para sa iyo? Well, sa iyo okay, sa amin hindi. Alam natin na imposibleng ma-impeach yan si Sara kasi marami pa rin naman siyang mga kabig dyan sa Senado. Pero sa totoo lang, ako, gusto ko nang ma-impeach yan eh. Naalibadbaran ako sa pagmumukha niyan eh. Nandiyan pa rin yan.
At pati ikaw, Amy Marcos, naalibadbara na rin ako sa'yo. Magpapa-interview, ang daming sinasabi. Eh, sila Bongbong at saka si Martin, matipid magsalita eh. Walang masyadong mga pinagsasasabi kagaya sa inyong dalawa. Ang dami nyong kiyaw-kiyaw. Sa totoo lang, nakakainis. Gusto nyong ipakita sa mga tao na si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez ang kontrabida sa buhay ni Sara. Eh sila nga itong nagtatrabaho lang, oh. Sila nagtatrabaho lang at walang mga ipinalalabas na mga kaartihan, mga maanghang na salita, kayong dalawa dyan ang magulo eh. Kayong grupo ng Duterte. Pati ikaw, Amy Marcos, ako, ayoko na rin na maging ano ka, kung ano man ang tatakbuhin mo, Manila Mayor, o Senador, pwede pa siguro doon ka na lang sa lokal. Pang lokal ka na lang, hindi ka na pang nasyonal. Kasi alam mo kung bakit? Dahil pro-China ka. Ako, sabihin pa ninyo na, yung sinasabi ninyo na si Martin Romualdez, ambisyoso, gustong namumuliti ka ng maaga. Sino bang hindi namumuliti ka ng maaga? Pare-pareho lang kayo eh. Hindi ba? Sino bang ayaw tumakbong Pangulo? Lahat kayo dyan gusto nyo maging Pangulo eh. Ikaw Amy, ikaw Sara, si Martin. Lahat naman kayo gusto nyo maging Pangulo. Bakit ba nagtuturoan kayo? Hindi lang kayo magtrabaho dyan at pagdating ng eleksyon, di tumakbo kayo. Kami ang bahalang pumili sa inyo kung sinong gusto namin. Hindi, siraan kayo ng siraan. Pati doon si Amy Marcos, nag-iinalti na rin na, nag-iisip bata na rin eh. Nahawaan na ni Sara. Ano man ang nakakaawa dyan kay Sara? Ibinulsa na nga niyan yung 125 million, di ba? Na hindi maipaliwanag. Ano nakakaawa dyan? Nakapaghakot na, oh. Wala pa ngang 2 taon, nakapaghakot na ng hundreds of millions. Tapos, hihingi pa ng dagdag. Tapos, kesyo, may gustong i-impeach si Sara, nakakaawa. Nakakaawa ba yan? Ang taba-taba na nga, busog na busog, oh. Busog na busog ng confidential fund. Ano kakaawa dyan? Hindi ako naawa dyan kasi pro-China yan. Nasusuklam ako sa pagmumukha niyan. Kayong dalawa, si Gloria, si Digong, kayong mga pro-China kayo, nakakabwisit ang mga pagmumukha nyo. So, totoo lang, kahit ikaw Amy, kahit Marcos ka, ayaw ko na rin na maging makaupo ka pa sa kahit anong posisyon. Dahil yan sa pagiging pro-China mo. Tatalikuran mo yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, didikit ka doon sa kila Duterte na puro pro-China. Ang galing. Ang galing, di ba? Ano naman mga paninira na ginagawa ninyo dito sa Romualdez Marcos? Kung totoo man yan, kung involved man sila kung mayroon man silang anomalya, kung mayroon man involved man sila sa smuggling, o kung ano-ano dyan, I don't care. Bakit, mga kababayan? I don't care. Kasi nga, kagaya ng sinasabi ko na dati pa, kahit sino umupo dyan, gagawin at gagawin yung ginagawa usually ng mga politiko. Yung smuggling, yung minsan nga involved pa sa drugs. Yung ipinagtatanggol mo, Amy Marcos, yung pamilya yan na ipinagtatanggol mo, ano ba yan? Di ba involved yan sa drugs? Di ba involved din yan sa mga anomalya? Pagnanakaw ng pera ng bayan? Bakit si Martin lang ba?
Hindi ko kinakampihan si Martin, ha. Sinasabi ko lang yung reality. Kung hindi man si Martin ang kalaban ni Sara, kahit sino pa yan, wag naman kayo nagmamalinis. Ang sinibig ko lang sabihin, kahit sino umupo dyan, ang smuggling ay tuloy-tuloy. Ang importation, tuloy-tuloy. Salamat na lang sa Panginoong Diyos kung mayroon talagang maupo na talagang hindi. At ako may nakikinikinita ako na medyo may kalinisan ng puso. Sino? Si Vico Soto. O, di ba? Material. Pero, sana, kung sakali man, sana hindi rin magbago. Manatili sanang malinis ang puso. Alam niyo kung bakit? Reliyoso kasi ito eh. Ano to eh, magandang pagpapalaki ng nanay niya eh. Di ba? Anak ni Connie Reyes. Na, ano yan, GIL ba yan? Reliyoso yung mag-inang yan eh. Ako, hindi ko kinakampihan si Marcos o si Romualdez. Ang ibig ko lang sabihin, kahit papano, kung pare-parehas lang naman kayong mga smuggler, pare-parehas kayong mga kurap, dito na lang ako. Total, pare-pareho kayong kurap, pare-pareho kayong mga smuggler. Dito na lang ako sa, at least, hindi pro-China. Smuggler na nga, pro-China pa. Anong mapapala natin dyan? Tirik ang mata natin. Diba? At least, sabi nga, lesser evil. Sino ba ang naupo dyan na talagang immaculately clean? Sana nga, itong si Vico Soto makita ito nila makita ng Partidong Marcos na potential ito. Maiba naman. Ito hindi masyadong trapo. Di ba mga kababayan? Kung si Sara din lang naman, pwede ba? Hindi nakakaawa yung babaeng yan. Nakakabanas ng pagmumukha niyan. Pareho rin sila ni Amy Marcos. Kaya kayo, ang chichismosa ninyo, pare-pareho naman kayo. Di ba mga kababayan? Ay naku mga kababayan, siguro ko malayo pa naman ang presidential election, makakahanap pa tayo ng politiko na magdadalaga sa bansa natin na malinis ang puso. Di ba? Sawa na tayo dito sa mga matatalinong mga politiko, mga trapo. Okay po mga kababayan, at hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat sa panonood at I would like to see you in my next vlog. Okay? Peace!